Sa pagpapatuloy po na ating mga balita, pinangunahan ni Congresswoman Bay Dimple Mastura ang pag-request ng karagdagang pundo para sa rehabilitasyon ng Quirino Bridge para sa taong 2025. Anyang karagdagang puntong ito ay mahalaga upang mas mapabilis at mapaganda ang implementasyon ng naturang proyekto. Kamakailan ay bahagyang naantala ang pagsisimula ng rehabilitasyon ng naturang tulay kung kaya't nakipagpulong siya sa mga kinaukulan upang pag-usapan ng estado ng proyekto at ang pagpapatuloy ng rehabilitasyon nito sa lalong madaling panahon. Matatandaang personal na idinulog ng kongresista ng masa ang pagsasayos ng tulay sa Department of Public Works and Highways o DPWH na pamamagitan ng kalihim nito na si Secretary Manuel Bunuan. May mga inayos lamang ng sahanay ng kagawaran upang tuluyan ng may pagpatuloy ang reconstruction. Ang Quirino Bridge ay isa sa mga pangunahing tulay sa lungsod ng Cotabato na nagdudugtong sa mga karatig lugar nito tulad ng bayan ng Sultan Kudarat, Sultan Mastura, Parang, Buldon, Matanog, Barira at North Cotabato. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balitang probinsya, isinapubliko na Representative City Sahara by Dimple Mastura na tatakbo siyang muli sa 2025 midterm elections. Ang announcement ay ginawa ng kongresista sa harap ng lokal na officials ng Dato din Sinsuat at mga residente ng Barangay Dulangan. Kahapon, namigay ng 2 cash assistance payout ang kongresista sa mga residente ng lugar. Sakop ng distrito ni Congresswoman Dimple na ang Maguindanao del Norte with Cotabato City. Samantala, ipinahayag naman ni Mayor Muhammad Ali Bruce Matabalaw na muli siyang tatakbo sa kaparehong posisyon ngayong 2025 midterm elections. Ayon kay Honorable Matabalaw, kumpleto na ang kanyang line-up hanggang sa posisyon sa konsiho. Si Matabalaw ay nasa ilalim ng Partidong United Bangsamoro Justice Party o UBGP. Ayaw muna ang pangalanan ni Bruce ang kanyang lineup, subalit tiniyak niyang majority ng majority ng barangay officials ay pabor sa kanya. Sa 37 barangays, 20 ang panig sa UBGP. Ayon sa alkalde, hiniling na opisyal ang suporta ng mamamayang Cotabateño dahil nakasalalay sa kanila ang desisyon kung muli siyang ibubuto upang maipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Umagang balita sa Kings Radio. Oras ganap ng 6:51 ng umaga, balalabas na ng pilan. Tanggapin natin ulit ang mga report ating mga kasamahan. Mga nakaw ng motorsiklo na recover ng grupo ni Commander Topsider sa isang suspect. Isang suspect nasa puti. Alamin natin report mga kabayan mula kay Edgar Cabanyog. Kings Radio. Report. Na-recover ng mga kasapi ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa pangunguna ni Commander Topsider ang 7 nakaw na motorsiklo na dinala sa bahagi ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Aniya, 3 Kawasaki Balja CT100, 2 Hyundai XRM at isang Suzuki Raider 150 motorcycle ang kanilang nabawi. Una umano dumulog sa kanila ang ilang mga residente ng Cotabato City na natangayan ng motorsiklo kung kaya't agad silang nasagawa ng operasyon sa lugar. Nahuli ng grupo ni Commander Topsider sa Barangay Ulas ang suspected kawatan na kinilalang si Uting Sanday, 40 anyos, walang permanenteng address. Ibininyag ni Commander Topsider ang modus sa mga suspek. Aniya, alas 3 ng madaling araw, lumalakay ang mga suspek. Umiikot sila sa Cotabato City upang maghanap ng mga nakaparadang motorsiklo na matatangay. Umabot ng 7 motorsiklo ang kanilang na-recover, ngunit agad man nila itong turnover. Aniya, binago at walang mga plate number ang kanilang na-recover ng motorsiklo dahil balak na itong ibenta. Talagang hindi aabot sa 18,000 piso. Matagal na nag-ooperate ang kanilang grupo. Ayon sa salaysay ng na-arrestong suspek, nasa pangangalaga pa rin ngayon ng MILF sa Camp Darapanan ang na-arrestong suspek at nakatakda itong turnover sa mga otoridad. Yan ang report. Edgar Cabanyog para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, isa na namang lalaki, biktima ng pamamaril dyan sa bayan ng Kabakan, Cotabato. Alamin natin ang detalye sa report ni Marcel Bayuna. Kings Radio. Sel. Report. Dead on arrival sa ospital ang isang lalaking pinababaril sa Diego Silang Street, Barangay Uches, Kabakan, Cotabato, bandang alas 10:20 ng gabi. Kinilala ng Kabakan PNP ang biktima na si Brian Pisigan Sergalino, 39 years old, single, at residente ng Black Purok, Merakel, Poblasyon, Kabakan, Cotabato. Nabatid sa report ng PNP na binabaybay ng biktima na banggit na lugar habang sakay ng kanyang motosiklo nang parahin ito ng lalaking suspek at pinagbabaril ito gamit ang kaliber 45 na baril. Batay
Batay sa basyo ng bayalang nakuha sa crime scene. Nagtamo ito ng gunshot wound sa iba't ibang bahagi ng katawan na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Abot naman sa 12 fired cartridge ang na-recover sa crime scene. Hindi pa batid ng PNP ang motibo sa pamamaril. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio. Samantalang kabayan 213 agrarian reform beneficiaries ng bayan ng Alamada bibiyaan sa split program ng tanggapan ng DAR. Mga beneficiary po nito ay formal na hong sumailalim sa mass outtaking. Detalye na report mula kay Jose Edison Katulong. Kings Radio Report. 235 agrarian reform beneficiaries ng Department of Agrarian Reform ang nakapasok sa bagong programang isinusulong ng ahensya. Ang programang DAR Split o Support of Parcelization of Lands for Individual Titling ay magbibigay ng karapatan sa mga mapipiling mapagkalooban ng titulo ng lupa na matagal na nilang pinapangarap na maibahagi sa kanila ng pamahalaan. 3 barangay sa bayan ng Alamada na kinabibilangan ng Barangay Mapurok, Makabasa at Taradangan ang magiging benepisaryo ng humigit kumulang sa 504 na hektaryang lupain kung saan ang mga ito ay papatituluhan sa kanilang pangalan na magpapatunay sa kanilang ownership. Ang mga benepisaryo ay sumailalim sa mass outtaking kamakalawa na isinagawa sa DAR MO Alamada Grounds, Barangay Mirasol na pinangunahan ni Farad OIC Aldo Atty. Rahel Isaga, kung saan sa kanyang pagsasalita sa harap ng mga beneficiaries, binigyan diin dito na ang pagpaprocess sa kanilang individual e-title ang magiging prioridad ng kanilang ahensya upang agad itong mapasakamay ng mga beneficiaries dahil bilang patunay ng kanilang pagmamayari sa lupa at magkaroon ng security of tenure sa mga lupa magiging kanila sa hinaharap. Ang aktibidad ay magsisilbing milestone sa ginawang pagsisikap ng pamahalaan na mabigyang katugunan ang land tenure issues sa bayan ng Alamada at magkaroon ng oportunidad ang mga magsasakang mapabuti ang kanilang kabuhayan. At sa report, ako si Ed Katulong para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balita, top 1 most wanted sa lungsod sa San Jose Negros nadakpan. Detalye sa report ni Dennis Baluntang mula sa 102.5 Shato Negros Oriental. Usa ka lalaki ang top 1 most wanted person sa lungsod sa San Jose, top 2 sa provincial level o top 10 most wanted sa Region 7 ang nadakpan og ana-ana sa kustodiya sa kapulisan. Human giimplementar ang warrant of arrest batok sa suspitsado. Ang suspitsado gila nga si Genio Villarba, 36 anyos, binyo, construction worker nga taga Purok 5, Barangay Santo Niño, San Jose Negros Oriental. Kinsa nagatubang og kasong robbery. Si RTC Judge Christine Tabuares Aba sa Branch 43 sa Dakbayan sa Tanhay ang nag-issue sa warrant of arrest nga adunay pitsa nga August 19, 2024. Ang korte nirekomendar og 100,000 pesos nga piyansa alang sa temporaryong kagawasan sa dinakpan. Kinsa maoy suspek sa daghang mga pagpanulis nga nahitabo sa Segundo Distrito. Nanukad na lang diri sa Kings Radio, Shato Negros Oriental. Kini si Dennis Baluntang para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio. Unsa ang pinakasakto nga kondisyon